Dahil for the first time nilang makita yung mga kababaihan na napakaganda. Dahil doon sa pamayanan nila, hindi kagandahan yung mga kababaihan. So dahil dito nainganyo sila. Pumunta ulit sila sa kanilang pamayanan. Sabi nila, hindi nyo alam kung anong nakita namin sa mga pinsan natin. Mamayang gabi pumunta tayo. Pagsapit ng isang gabi, pumunta sila ulit. Nakita nila yung nagagandahang babae, nagsasayawan, nag-aawitan, nagsasaya. So dito na nagumpisa pagtabarruj ang mga kababaihan. Dahil ang mga pogi yung lalaki na ito na bumaba. Kaya nung makita sila ng mga magagandang babae, nag-display sila ng kanilang kagandahan. Yan ang sinabi ng Allah sa Suratul Ahzab, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula." Ang jahiliyatul ula dyan na sinasabi, ayon sa ibang mga ulama, yung mga babae sa panahon ni Qabil na nag-display ng kanilang kagandahan. Inaakit nila yung mga poging lalaki mula sa kay Shaith. Dahil sa musika, inimbento ni Iblis, naging dahilan yun na sila ay magsayawan hanggang sa sila ay makapagzina. Dahil sa musika, dito nag-umpisa ang zina. Muhammad Ghana Islamic Contents. Muhammad Ghana Islamic Contents. Mapapansin natin na kapag binabasa ang talata ng Quran, kadalasan sa mga taong ayaw nito, mahilig makinig ng music. Kadalasan sa mga taong ayaw ng Quran, mahilig makinig ng music. Alam niyo ba yung music? Pasukin lang natin kaunti. Alam niyo kung bakit ipinagbawal ang musika sa atin? Lalo na yung mga malalaswa patungkol sa mga pag-ibig. Nag-umpisa ito sa panahon ni Shaith alayhi salam. Sumunod si Shaith kay Habil. Noong mapatay ni Qabil si Habil, ay dahil sa kalungkutan ni Propeta Adam alayhi salam sa pagpanaw ng kanyang anak, pinalitan ito sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bagong anak na si Shaith. Ipinalit niya ito kay Habil noong siya ay mapatay ni Qabil. At si Qabil, noong mapatay niya ang kanyang kapatid, pumunta siya sa kapatagan. Naiwan sa kabundukan sila Habil at si Shaith. Ngayon, ipinagkatiwala ni Adam kay Shaith ang pamumuno hanggang sa naging liberated sila. Naging payapa sa tauhid. Tauhid lamang ang inuutos sa kanila noong panahon na yon. Ngunit, nakaisip ng paraan si Iblis. Noong maudyukan niya si Qabil na patayin ang kanyang kapatid, pangalawang udyok na naman ni Iblis. Pumunta siya doon sa pamayanan ni Qabil sa kapatagan. Pumunta siya doon sa pamayanan ni Qabil. At namasukan bilang panday. Namasukan bilang panday. At nagkatawang gwapong lalaki para tanggapin siya ng mga kababaihan doon. Sapagkat ang mga kababaihan kay Qabil napakagaganda. Pero yung mga kalalakihan nila ay medyo hindi naman kagwapuhan. Pero yung mga kalalakihan kay Habil, napaka-pugi, mga puging lalaki. Pero yung mga kababaihan naman nila, hindi gaanong kagandahan. Ngayon, ang ginawa ni Iblis para iligaw ang dalawang pamayanan na ito, pumasok siya bilang panday doon kay Qabil. Ngayon, nag-imbento si Iblis ng kagamitan na parang trompo, parang turutot, kung tawagin sa atin, na naglikha ng tunog. Nasihan yung mga kababaihan at kalalakihan. Sa pamayanan ni Qabil, sabi nila, Masya Allah, napaka-advance ng taong ito. Siya pa lang yung nakaimbento ng tumutunog na bagay. Ngayon, dahil doon sa tumutunog na bagay, nagkakaroon sila ng kasiyahan tuwing gabi. Sumasapit ang gabi. Nagkakaroon ng kasiyahan. Kumbaga tawagin sa atin, parang nagdidisco. Ngayon, nababalitaan ito ng mga tao doon sa pamayanan ni Shaith. Ang ginawa na naman ni Iblis, umakyat siya doon sa kabundukan. Binulungan na naman niya yung mga kabataan. Sabi niya, hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi kayo nagtataka na pinagbawalan? Kasi ang sharia sa kanila, ang batas sa kanila, sa mga pamayanan ni Habil, pamayanan ni Shaith, bawal kayong makihalubilo kay Qabil. Pero alam nila na pinsan nila yun. Yung pamayanan na yun, ni Qabil, alam nila na mga pinsan nila yun. Pero pinagbawalan sila ng Allah. Yun yung sharia sa kanila na bawal sila makihalubilo sapagkat ang pamayanan ni Qabil ay mga makasalanang tao. So pinagbawalan sila. Ngayon, ang ginawa ni Iblis, umakyat siya doon. Sabi niya, hindi ba kayo nagtataka? Bakit kayo pinagbawalan ng Allah samantalang mga pinsan nyo yan? So dahil doon, nagtanong-tanong sila kay Shaith. Sabi nila, bakit nga ba tayo pinagbawalan ng Allah na bumaba doon sa mga pinsan natin? So ipinaliwanag sa kanila ni Shaith. Sabi ni Shaith,
Dahil ganito sila, makasalanan, yan yung pumatay sa ganito kay Habil, at marami pa silang ginagawang mga kasalanan. So hindi satisfied. Sabi na, hindi kami satisfied dyan sa kasagutan na yan. Anong ginawa nila? Bumaba sila doon. Kapag sumasapit ang gabi, tumatakas sila sa pamayanan ni Sheth. Ngayon, nung makita nila, yung mga pinsan nila for the first time, na nagsasaya, namangha sila. Dahil for the first time nilang makita yung mga kababaihan na napakaganda. Dahil doon sa pamayanan nila, hindi kagandahan yung mga kababaihan. So dahil dito nainganyo sila. Pumunta ulit sila sa kanilang pamayanan. Sabi nila, hindi nyo alam kung anong nakita namin sa mga pinsan natin. Mamayang gabi, pumunta tayo. Pagsapit ng isang gabi, pumunta sila ulit. Nakita nila yung nagagandahang babae, nagsasayawan, nag-aawitan, nagsasaya. So dito na nagumpisa na magtabarruj ang mga kababaihan. Dahil ang mga pogi yung lalaki na ito na bumaba. Napakapogi ng mga lalaki na ito mula kay Habil at kay Sheth. Pero yung mga kalalakihan sa kanila, hindi mga pogi. Kaya nung makita sila ng mga magagandang babae, nag-display sila ng kanilang kagandahan. Nag-display sila ng kanilang kagandahan. Yan ang sinabi ng Allah sa Suratul Ahzab, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula." Ang jahiliyatul ula dyan na sinasabi, ayon sa ibang mga ulama, yung mga babae sa panahon ni Qabil na nag-display ng kanilang kagandahan. Inaakit nila yung mga poging lalaki mula sa kay Sheth na naging dahilan dahil sa musika, flute o inimbento ni Iblis, naging dahilan yun na sila ay magsayawan hanggang sa sila ay makapagzina. Dahil sa musika, dito nag-umpisa ang zina. Kaya ipinagbawal ang ating mga ulama ang musika dahil dito nag-umpisa ang isa sa pinakamalaking kasalanan na pagzizina. Katulad na nangyari kay Qabil sa pamayanan ni Qabil at kay Sheth alayhi salam. Muhammad Ghana Islamic Contents. Muhammad Ghana Islamic Contents.